Meron po tayong madalas na napapakinggan yung sentence, yung pangungusap na God will destroy your plan if He sees or if He knows that your plan will destroy you. Sisirain po ng Diyos, wamasakin ng Diyos ang iyong plano kung alam niya o nakikita niya na ang plano mo ay makakasama o ay makakasira sa iyo. Now, ito pong statement na ito ay very striking. Pag ating inanalyze, pag ating sinuri, ating inilagay sa ating puso't isipan, ito yung sasagot sa mga tanong na may mga pagkakataon kasi na hindi po natutupad yung ating mga pinaplano. At kapag hindi po natupad yung ating plano, ang tendency, nagtatampo tayo, naghihinanakit tayo, pinanghinaan tayo ng loob. Pero ano po ba? Katulad ng aking binanggit kanina, may mga plano na nakikita ng Diyos sa ating unahan na hindi makakabuti para sa atin o para sa iyo. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, yung plano mo ay kanyang hindi ipinapahintulot o kaya kanyang sinisira dahil alam niyang makakasira, makakasama yung plano mo para sa iyo. Now, ito pong statement ito masyado pong malalim, hindi po ba? Parang pag pinag-usapan po natin, talagang minsan mag-iisip tayo. Minsan magkakaroon tayo ng mga agam-agam o kaya yung malaking katanungan sa harapan ng Panginoon. Lalo po tigit, meron tayong mga plano, talagang pinagandaan nating mabuti, pero yung kinalabasan ay hindi katulad ng ating pinano. Ibig lang sabihin yan, may mga pagkakataon kahit gaano po tayo kahusay, kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano natin pinagandaan, still, tama yung sinabi ng Biblia, ang kalooban ng Panginoon ay ang mananatili. Marami tayong plano, marami tayong iniisip. Ngunit sa bandang huli, ang kalooban pa rin ng Panginoon ang mananatili. Ngayon, lahat tayo ay may mga plano, lahat tayo ay may mga pangarap, plano sa buhay, plano sa pag-aaral, plano sa negosyo, plano sa relasyon, plano sa career. Meron tayong mga plano. Sabi nga po ng isang kasabihan sa English, nobody plans to fail, but you will fail if you don't plan. Walang sino man ang nagplanong mabigo, pero mabibigo tayo kapag hindi tayo nagplano. Napakalaga ng pagpaplano. Ibig sabihin, hindi tayo dapat bara-bara, hindi kung ano lang maisipan. Meron pong pagpaplano. Meron tayong short-range plan, meron tayong long-range plan. Mahalaga, meron tayong mga sinusundang plano. Meron pong guidance, meron tayong sinusundang giya, ika nga. Upang sa ganon, hindi tayo bara-bara, hindi tayo nag-aalat siyamba. Ngunit dapat nating maintindihan, may mga panahon na tila hindi umaayon ang takbo ng buhay sa ating inaasahan. Pansin niyo po minsan may mga kaisipan tayo, kaya may mga statement na hindi naman ito yung gusto kong mangyari. Hindi naman ito yung plano ko. Pero bakit nagkaganon? Although meron tayong mga plano, sabi ko nga, hindi po masamang magplano, kinakailangan talaga natin magplano. But then, kahit ano po yung pagpaplano natin, may mga panahon. May mga panahon na tila hindi umaayon sa takbo ng mga pangyayari ng buhay natin, hindi umaayon yung ating mga inaasahan. Ang tanong po dito, bakit kaya minsan sinisira ng Diyos yung ating pong mga plano? Yan po yung ating sasagutin ngayong gabi. Ano po kayo yung dahilan? Bakit sinisira ng Panginoon? Tila hinahadlangan, hindi pinapahintulot ng Diyos na mangyari o maganap yung ating mga plano. Hindi naman po ibig sabihin na kapag hindi natupad yung ating plano, yung ating pangarap, titigil lang tayo sa pagpaplano. Dahil again, kapag hindi tayo magplano, yan po yung ikapapahamak natin sa bandang huli. Pansin niyo po yung isang taong walang kaplano-plano sa buhay. Pag walang kaplano-plano sa buhay, easy go lucky po yan. Pag sinabi natin easy go lucky, ay kung ano lang yung mangyari, kung ano lang yung dumating, sapat na sa kanya matulog, o yung iba patambay-tambay lang kasi walang plano. Pero kapag makita mo yung tao may plano sa kanyang kinabukasan, may plano sa kanyang pamilya, may plano sa kanyang career, talagang double time, doble kaayod yung kanyang ginagawa. Andun yung pagsisikap, andun yung pagpupursige, dahil meron siyang goal eh. Kaya makikita natin yung klase ng mga gawa
o kaya ay mga kinikilos ng isang tao nakabatay doon sa kanyang mga plano. Kaya pag nakikita natin yung tao ay parang bagang walang bahala o kaya parang tatamad-tamad, that's the term. Kapag katamad yung tao, ibig sabihin lang yan, walang kaplano-plano yan eh. Kaya pagka nakita natin patamad-tamad yung taong yan, ibig sabihin wala po yung talagang sinusundan na gagawin sa mga susunod na mga panahon. Kaya mapapansin po ninyo, lalo tigit doon sa mga medyo nasa bata pang edad, mura pang edad, mas mainam na talagang pagandaan po natin, magkaroon talaga ng pagpaplano. Kasi nga, kung kapag ikaw ay may edad na, may mga plano, hindi mo na magagawa yung mga gusto mong gawin. O kaya ay, yung lakas na meron ka, iba na kesa doon sa lakas ng medyo bata-bata ka pa. So yung pagpaplano, napakalaga po nun. Pero gusto ko pong bigyan natin ng pansin ngayong gabi sa atin pong tatalakayin, sa atin pong pag-aaralan. Bakit kaya minsan, sinisira ng Diyos yung ating plano? Bakit kaya minsan, ipinapahintulot niya na hadlangan yung ating mga plano? Okay, isa-isayin po natin ang kasagutan. Una, ang dahilan kung bakit sinisira ng Diyos yung ating plano ay dahil sa nakikita niya ang hindi natin nakikita. May nakikita sa unahan natin na hindi natin nakikita. Dahil ang atin pong paningin ay limitado. We are bound in our past and also in our present. Tayo po'y tali, tayo po'y gapos doon. Pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari in the future. Pero sa Panginoon, kita niya yan. Yung past, present, and future, kita yan ng ating Panginoon. Hayag yan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Therefore, isang sa pangunahing dahilan, bakit tila baga sinisira, inahadlangan ng Diyos yung ating mga plano, dahil nakikita niya ang hindi natin nakikita. Ang ibig nating sabihin, kapag ka nakikita ng Panginoon, ikasasama natin. Kapag ka ipinahintulot niya na ipangkaloob yung plano mo o kaya ay matupad yung plano mo, nakita niya sa unahan, ikasasama mo, ikakapahamak mo. Andun po yung hadlang. Andun yung hindi nangyayari. Ano po ang sabi ng Isaiah chapter 55, verse 8 to 9? Yan po, sundan po niyo sa inyong mga Biblia. Ha? Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip. Diba? Ito yung sinasabi ng Panginoon, na masyadong malayo po yung agwat. Langit at lupa yung pagitan. Yung isip ng tao ay iba sa isip ng Diyos. Meron tayong limitasyon. Meron tayong kahinaan. Kaya nga, isa sa dahilan, bakit tila baga sinisira ng Diyos o inahadlangan ng Diyos yung mga plano na ating gustong matupad, dahil unang sagot, dahil nakikita niya yung mga hindi natin nakikita. Yung kanyang kaisipan ay iba sa kaisipan ng tao. Maaring sa tingin natin mabuti, pero nakikita ng Panginoon sa bandang huli ay ikasasama natin o ikakapahamak natin. Tandaan po natin, tayo ay limitado sa kaalaman. Kahit gaano po yung ating talino, kahit gaano po yung ating galing, meron po tayong limitasyon. Dahil kahit anong galing ng isang tao, meron po siyang hindi alam. Sabi ko nga, kapag meron tayong kausap na isang tao, hindi natin pwedeng underestimate yung kausap natin, karap natin. Kahit walang pinag-aralan yan. Bakit? Kasi nga, meron siyang alam na hindi mo alam. Meron tayong uniqueness, meron tayong individuality. Pero kahit gaano po kahusay, kagaling ng isang tao, tandaan natin, meron pong limitasyon. Tayo po ay limitado sa kaalaman. Ang Diyos ay walang hanggan sa pagkaunawa. Kaya nga, yung unang dahilan, bakit tila baga sinisira yung ating mga plano ng Panginoon? O parang, andun po yung hadlang eh. Sabi ko nga, may mga kapatiran na nagtatampo, may mga kapatiran hindi nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, dahil inisip nila na ang Diyos ay hindi tumupad sa kanyang pangako. Na eventually, sa bandang huli, ma-realize natin,
yung plano pala ng Panginoon ay iba sa plano natin. Meron nga pong isang kwento, gusto ko pong i-relate ito doon sa ating pinag-uusapan. Meron pong isang tao na upo doon sa isang puno ng pili. Pag upo niya doon sa puno ng pili, nakita niya yung kalabasa. Siyempre, meron pong pagapangan. Nakita niya yung kalabasa, sabi niya, baging lang yung kalabasa, pero ang laki ng bunga. Tapos tumingin siya, napatingin siya dito sa pili. Ang sabi niya, ang laki ng puno, ang liit ng bunga. Sabi niya, balik naman yung pagkalika ng Panginoon. Hindi proportion, hindi tama. Yun yung kanyang kaisipan eh. Hindi tama, medyo merong api. Hindi proportion, hindi patas yung pagkalika. Yun kasi nga, baging tapos ang laki ng bunga. Yung pili, ang laki ng puno, ang liit ng bunga. So hindi akma, hindi tugma. Umupo siya doon sa puno ng pili. May mga hinog na. Medyo napaidip ng konti kasi ang sarap ng hangin. Nung umihip yung malakas na hangin, meron pong nalaglag na pili. At sa kasamang palad, tinamaan po siya ng isa dito po sa kanyang ulo. Nung tumama sa kanyang ulo, lumagito. Ang sabi niya, tama pala ang pagkalika ng Panginoon. Dahil kung yung bunga ng pili ay kasi laki ng bunga ng kalabasa, nung tumama sa akin, patay ako ngayon. So yun ang sinasabi natin. Minsan, nagkakaroon tayo ng prejudgment. Nagkakaroon talaga tayo ng paghakol without investigating properly. Na kung saan nagkakaroon tayo agad ng konklusyon na iniisip natin mali, iniisip natin hindi tama. Pero eventually, kapag na-realize natin, ito pala yung plano ng Panginoon. Kaya nga, sinasabi natin, limitado yung ating kaalaman. Yung kaalaman po ng Diyos ay walang hanggan yung kanyang pagkaunawa. Maaring maganda sa paningin mo ang isang plano, pero alam ng Diyos ang magiging bunga nito. Kaya, sa panahon na tayo po ay nag-pray, ipinag-pray natin yung plano natin sa Panginoon at yung plano natin ay hindi natupad sa paraan at sa panahon na gusto natin. Huwag tayong magtatampo, huwag kang maghinanakit, dahil tandaan mo ito, maaring maganda sa paningin mo ang iyong plano, pero alam ng Diyos ang magiging bunga nito. So nakikita ng Panginoon. Kaya nga, unang dahilan, bakit tila baga sinisira, hinahadlangan ng Panginoon yung ating plano? Number one, dahil nakikita niya ang hindi natin nakikita. Yun po yung unang kadahilanan. Pangalawang dahilan, bakit tila baga doon po yung pagsira, hinahadlangan tayo sa ating mga plano? Dahil nais niyang protektahan ka. Nais kanyang ingatan. Ano pong sabi dito ng Jeremias, chapter 29, verse 11. Ito po ay pamilyar na scripture po sa atin. Jeremiah chapter 29, verse 11. Ganito po ang ating matutunghayan. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga pag-iisip na aking iniisip sa iyo o sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Now, nais kanyang protektahan. Isa po yung sa dahilan bakit sinisira ng Panginoon plano natin, o kaya hindi ipinapaintulot ng Diyos yung ating plano, sapagkat nais kanyang protektahan. Mga planong hindi para sa kapamakan, kundi para sa ikabubuti natin. Sabi po ng aklat ng Jeremias, yung binasa natin. Nalalaman niya yung kanyang iniisip para sa atin, plano ng kapayapaan, plano ng kabutihan, hindi ng kapahamakan. Minsan, ang pagkabigo ay hindi kaparusahan, kundi pag-iingat ng Diyos. Yung atin pong naranasang kabiguan, minsan ang pakiramdam po natin, talagang nadidiscourage tayo, pinanghinaan tayo dahil sa mga kabiguan. Pero tandaan po natin, yung pagkabigo, hindi po yan kaparusahan. Di ba na lang kung yan ay bunga ng iyong consequence? Ibig natin sabihin consequence, meron ka talagang ginawang kasalanan, pinagdurusahan mo lang o kaya pinagbabayaran mo lang. Pero sa panahon na alam mo sa iyong puso, sa iyong sarili, na wala ka namang ginawang masama, wala kang ginawang mali, tapos tila baga hindi umaayon yung iyong plano. Ang ibig sabihin niyan,
yung pagkabigo ay hindi kaparusahan, kundi pag-iingat ng Diyos. Bakit natin sinabing pag-iingat ng Diyos? Maaring ang planong gusto mo ay maghahatid sa iyo sa kapamakan, kapamakan sa espiritual, kapamakan sa relasyon, kapamakan sa kinabukasan. Hindi po kasi lahat ng ginusto natin, plinano natin, na iniisip nating mabuti para sa atin, ay makakabuti talaga. Di ba? Kahit nga po sa mga anak natin, di ba? May mga gustong gawin yung atin pong mga anak, lalo yung mga maliliit, talagang pag makita mo, gusto nilang umakyat sa mataas na lugar. Gusto nilang tumawid sa mga tatawiran o kaya meron silang mga gustong gagawin na nakikita natin na pwede nilang ikapahamak. Kaya ginagawa natin, sinisira natin yung kanilang plano para hindi sila mapahamak. Alam po niyo, yan po yung isa sa dahilan. Bakit? Tila baga, yung ating mga plano ay sinisira o inahadlangan ng Panginoon dahil nais Kanyang protektahan. It is for your safety. Nais Kanyang ingatan. Hindi lahat ng pagtanggi ay nangangahulugan na hindi ka mahal ng Diyos. Dapat nating ma-realize, dapat nating maintindihan na yung pangyayari pong yung plano na tila bagay hindi natupad ay dahil po doon sa pagmamahal ng Panginoon. Ito po yung nangyari, di ba? Yung bumagsak na eroplano. Di ba meron po doong patutuo na supposedly yung isang nakasurvive ay kasama dapat doon sa bumagsak na eroplano. Pero hindi napasama dahil nahuli. Hindi nakaabot sa tamang oras. O siyempre, madidepress ka, siyempre, madidiscourage ka. Excited kang pumunta doon sa gusto mong pupuntahan, tapos hindi natupad. Pero hindi natin alam na yun pala ang kaparaanan ng Panginoon upang ikaw ay ingatan mula doon sa kapamakan. Kaya minsan, ang naging tendency, may mga kapatid na nagtatampo, naghihinanakit, dahil sa yung kanilang plano hindi natupad sa paraan at panahon na gusto nila. Kapatid, gusto ko pong sabihin sa iyo, maaring yung plano mo, kaya hindi natupad, hinagdangan ng Panginoon sapagkat nais Kanyang protektahan, nais Kanyang ingatan. Dahil kapag makarating ka doon, kapag makamtan mo yon, maaring ikapahamak mo. Maaring may mga nagbabanta sa paligid mo. Marami pong mga kadahilanan po yan. But isa po sa pinakadahilan, bakit andun yung tila baga paghahadlang ng Panginoon, ay dahil sa ikaw ay Kanyang pinoprotektahan, iniingatan ka ng ating Panginoon. Di ba yung pag-iingat ng isang magulang, hindi naman lahat ng ginusto ng anak ibinibigay ng magulang. Lalo pa pag alam na ito ay ikapapahamak ng isang tao, ng kanyang anak, ng kanyang mahal sa buhay. Kaya nga, dapat nating ma-realize, katulad din po ng mga magulang natin, ganoon din po yung atin pong Panginoon, sapagkat pinoprotektahan tayo ng Diyos. Huwag nating isipin na kapag hindi natupad yung plano natin ay pinarusahan tayo ng Panginoon. O kaya pinapalo tayo ng Panginoon. Hindi po ganoon. Kapag alam natin sa sarili natin, tayo po ay matapat na sumusunod sa Panginoon. Isa po sa dahilan bakit yung ating pong mga plano ay hindi natutupad, tila baga nasisira dahil nais Kanyang protektahan. Pangatlong dahilan, bakit tila baga sinisira, hinahadlangan ng Panginoon yung ating pong mga plano? Dahil may mas mabuti siyang inihanda. O, yan po yung kagandahan po dyan eh. Hindi dahil sa hindi ipinagkaloob sa yung plano mo, ay dapat kang panghinaan ng loob. Ang ibig lang sabihin yan, meron siyang mas mabuting inihanda. Meron siyang replacement. Hindi po ba? Iyan po yung magandang bagay na dapat nating maintindihan. Ano pong sabi ng Roma chapter 8 verse 28? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ano po ang sabi? Lahat ng mga bagay ay nagkakalakip sa ikabubuti. All things work together for good. Not all things are good, but they are working together for our own good. Yan ay nagkakalakip sa ikabubuti. Kumbaga parang nagluluto ka ng isang klase ng putahe. Kapag yung mga rekado, pinagsama-sama mo yan. At pag pinadaan mo sa apoy, naluto ng maayos, pag tinikman mo, masarap. Ganyan po yung ating mga pangyayari na naranasan sa buhay. Yung mga experiences,
Pag pinagsama-sama po natin, meron pong magandang patutuo. Meron pong magandang ipinapakita sa atin o meron pong magandang resulta. Dahil mula doon sa mga patutuong iyon, mula doon sa ating mga kalusan, yun ay nagkakalaki para si kabubuti. Nino, ng bawat umiibig sa atin pong Panginoong Diyos. Tandaan po natin to, ang hindi ng Diyos ngayon ay maaring oo sa mas tamang panahon at sa mas magandang pagkakataon. Di ba? Ang gandang statement, ha? Ulitin ko po yun, ha? Ang hindi ng Diyos ngayon ay maaring oo sa mas tamang panahon at sa mas magandang pagkakataon. Kaya, kumbaga, magtiwala sa Panginoon. Maaring sa ngayon hindi pa ang tugon ng Diyos. Ibig sabihin, meron pong proseso pang ginagawa. Meron pang prosesong pinagdadaanan. Hindi niya lang winawasak yung plano mo, itinutuwid niya pa para sa kanyang kalooban. Diba, sabi nga po natin kanina sa ating opening statement, the Lord will destroy your plan, our plan, if He knows, if He sees your plan, our plan, will destroy us, will destroy you. Sisirain ng Diyos yung ating plano kapag nakikita ng Panginoon na yung ating mga plano ay makakasira sa atin. Now, ito po yung tanong. Ano po yung dapat nating gawin kapag nasira ang ating plano? Ano po yung gagawin natin? Kasi nga, yan po yung how to deal with frustrations. Paano natin harapin yung mga kabiguan? Alam po ninyo, yung kabiguan, yung failures. Gusto ko pong ipaunawa sa inyo, ang kabiguan ay hindi po kabaliktaran ng tagumpay. Hindi. Bakit? Kasi nga, ang kabiguan ay bahagi ng tagumpay. Dahil mas ma-appreciate natin ang totoong tagumpay kapag dumaan tayo sa iba't ibang uri ng kabiguan. Huwag nating tuldukan. Kapag nabigo ka, ibig sabihin, huwag mo sabihin na, ay, katapusan na, ay, wala ng pag-asa. Hanggat ikaw ay humihinga, hanggat may buhay ka, meron pong pwedeng mabago. Huwag nating tuldukan. Kung nabigo ka ngayon, magsumikap ka na huwag kang manatiling bigo. Kinakailangan mong bumangon, kinakailangan mong lumakad, humakbang, magpatuloy, na abutin ang iyong pangarap, ang goal mo sa buhay. Huwag dahil sa kabiguan na iyong naranasan, titigil ka na sa pag-abot mo ng iyong pangarap. Gamitin po nating hamon, gamitin po nating challenge, yung bawat failures, bawat frustrations na ating kinakaharap upang abutin yung ating mga pangarap. Now, ano po yung dapat nating gagawin kapag nasira yung ating mga plano? Number 1, magtiwala sa Diyos. Kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Ano pong sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig, huwag kang umasa sa iyong sariling kaunawaan. Dahil yung ating unawa may limitasyon, may hangganan. Kaya ang dapat nating gagawin, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Huwag sa iyong sariling karunungan, huwag sa iyong sariling dunong, o kaya ay kakayahan, kundi magtiwala ka sa Panginoon. Ano yung sumunod? Verse 6, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Sa lahat ng iyong lakad, kilalanin mo siya, at ituturo niya sa iyo ang iyong mga landas. Napakagandang talata po niya. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Sabi po ng verse 5, trust in the Lord with all thine heart, ng buong puso, at huwag kang umasa, huwag kang manalig sa iyong sariling kakayanan. Sa halip na magreklamo, manampalataya ka. Magtiwala ka sa Diyos. Kaya alam po, ang Diyos hindi ka dadalhin sa kapamakan. Ang Diyos po ay Diyos ng hustisya. Ang Diyos ay Diyos ng makatarungan. Hindi ka dadalhin sa kapamakan. Kapag ka magtiwala ka sa Kanya, wala pang taong nagtiwala sa Panginoon na ipinahiya niya. Ang sinumang nagtiwala, ang sinumang sumpalataya sa Kanya, sabi po ng Roma 10:11, sa anumang paraan ay hindi mapapahiya. Hindi ka mapapahiya pag nagtiwala ka sa Diyos. Minsan, pag nagtiwala tayo sa kapwa natin, napapahiya tayo, di ba? Pero iba sa Diyos .
Ang sino mang sumampalataya sa Kanya sa anumang paraan ay hindi mapapahiya. Roma 10:11. Kaya pag ikinagtiwala sa Kanya, tayo ay nasa isang mabuting kalalagayan. Tanggapin na ang plano niya ay laging mas mabuti kaysa sa atin. Yun po yung pagtanggap. Kasi pag nagtiwala ka sa Panginoon, Lord, kahit hindi po natupad yung plano ko, alam kong mas mahigit o mas maganda ang iyong plano kaysa sa aking plano. Sa halip na kayo magreklamo manampalataya, tanggapin natin ng maluwag sa kalooban natin na mas higit na mabuti o kaya maganda ang plano ng Diyos. Ano pa yung dapat natin gawin? Bukod doon sa magtiwala sa Diyos, ito po, manalangin at magpasakop sa kalooban niya. Pray. Pray and have a submissive heart. Manalangin sa Panginoon. Diba yung isa sa prayer na tinulong Panginoon, sabi, mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa, kagaya ng sa langit. Let your will be done. Minsan may magayon tayong prayer, let your will be done. Na kapag ginagawa na ng Panginoong kalooban niya, nagre-reklamo tayo minsan. Lord, bakit naman ganito? Eh, sabi mo, Lord, let your will be done. Panginoon, kalooban mo ang mangyari. Kapag gano'n yung prayer natin, talagang ibig natin sabihin, maging broad yung ating isipan, na yung mga plano po natin, minsan hindi po yun yung plano ng Panginoon. At kapag sinabi natin, Lord, let your will be done, nakahanda tayo, ano man po yung mangyari, pumaasa tayo at nagtitiwala sa ating pong Panginoon. Gawing layunin sa panalangin ang pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Hindi lang ang katuparan ng sariling kagustuhan. Maganda po yun ha. Gawing layunin sa panalangin ang pagtanggap sa kalooban ng Diyos, hindi lang ang katuparan ng sariling kagustuhan. Not your will, not your like, but let the will of God be done. Yun po yung maging goal natin. Yung kalooban po ng Panginoon, yung masunod. Yung kalooban po ng Diyos ang maganap. Panghuli, na dapat nating maintindihan, ano yung gagawin natin sa panahon na tila baga nasira yung ating mga plano? Maghintay ng may pagtitiwala. Maghintay ng may pagtitiwala. Ang sabi po ng Awit chapter 27 verse 14, maghintay ka sa Panginoon, laksan mo ang iyong loob. Yan po yung sinabi ng ibang translation. Maghintay ka sa Panginoon, laksan mo ang iyong loob. Ang paghihintay ay hindi pagkatalo, kundi pagsasanay sa pananampalataya. Alam po ninyo, isa po sa struggle ng isang mananampalataya, o kahit hindi mananampalataya, yung paghihintay. Dahil ang tao sadyang mainitin. Ang tao talagang ayaw niya na maghihintay. Ito nga nakakalungkot minsan, ayaw mo maghintay pero nagpapahintay ka naman. Ayaw mo maabala, pero ikay nang aabala naman. Dapat maging balanse po tayo pagdating sa ganung bagay. Now, ang paghihintay ay hindi pagkatalo, kundi pagsasanay sa pananampalataya. Kaya, napakalaga, mga kapatid at mga kaibigan, dapat nating maintindihan, dapat nating munawaan, yung tayo po ay maghintay ng may pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Ang pagkasira ng plano mo, ay maaring pabor ng ating Panginoon sa buhay mo. Huwag kang matakot kapag hindi naging ayon sa inaasahan, kapag hindi ayon sa iyong plano, ang lahat, baka inilayo ka niya sa kapahamakan o inilalayo ka ng Panginoon sa kapahamakan. Tandaan, na wawakasin o wawasakin ng Panginoon, wawasakin ng Diyos ang plano mong sisira sa iyo para itayo ka niya sa plano niyang magpapalago sa iyo. Kaya kapag naintindihan po natin ngayong gabi yung ating pong tema, yung ating pong subject, God will destroy your plan if He knows your plan will destroy you. Pag sinabi natin, Panginoon, kalooban mo ang masunod, kalooban mo ang maganap, magtiwala tayo sa Kanya. Umasa tayo sa Kanya dahil alam niya po yung Kanyang ginagawa. At hindi po tayo dadalhin ng ating Panginoon sa kapahamakan, kundi tayo po ay itinutuwid, tayo ay itinatama, tayo po ay inalalayo sa kapahamakan, at mas higit na nalalaman ng Panginoon yung makakabuti para sa atin. Kaya nga, kapag magkaroon tayo ng isang ganong kaisipan, pag magkaroon tayo ng ganong damdamin, masasabi natin, Panginoon, napakabuti mo.
sa bandang huli ma-realize natin, lahat ng mga nangyari po sa buhay po natin, it is not by accident. It is according to the plan and will of God.